Sa punto namang ito, makakausap natin si Attorney Eileen Lizada, tagapagsalita at miyembro ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang tanghali po, Sir Rafi, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong hapon. Sa inyo pong monitoring, gaano po kalawak yung mga lugar na apektado nitong transport strike? Una ho, yung sinasabi nilang nationwide, hindi ho siya nationwide strike. Dito ho sa amin, sa joint QRT namin, nandito ho kami sa Metro Base. Meron ho kaming naka-ready na 160 vehicles. Hindi nga ho kami nakaabot ng kalahati sa aming pag-dispose, pag-dispatch. Kasi ho, yung mga, pinapauna lang ho namin yung mga jeepneys at kung kulang ho, saka kami tumatawag doon sa ibang mga grupo na pwede nilang serbisyohan. And saka lang ho kami pumapasok. Pumapasok ho yung bus doon sa mga areas na hindi nila hinaharangan. Pero ho, meron na rin kaming mga reports na kanilang mga binabato ng bote, hinaharas, sinethreaten, nagtatapon ho sila ng mga pako along Guadalupe, Kalayaan. Doon ho namin pinapapunta yung mga sasakyan ng AFP, PNP at saka Coast Guard po. Other than that, if they say they're claiming po na it is successful, we have only transported around 3,000 passengers. That's only amounting to less than 150 trips ng mga jeepneys po. And then this is only, yes sir. Opo. May mga report din po kasi kami natatanggap kasi nabanggit nyo, hindi naman talaga totoong nationwide strike ito. Pero may ilang probinsya po na nagsasabing medyo malaki yung naging epekto sa kanila nitong Tigil Pasada. May mga report po ba kayo natatanggap mula sa mga probinsya? Sir, we are in touch with our regional directors. Meron na kaming Viber group. Wala naman hong yung sinasabing ina-claim nila na na-paralyze. Wala po. Kasi yung mga LGUs, yung mga PNP, yung mga ibang mga bus operators po ay nag-assist at sumama ho silang lahat, and other bus operators and UV Express. Sumama ho yung mga sila sa gobyerno, and yung mga ibang PUJs hindi rin sumama sa kanila. They were not able to claim, as they claim ho, na it is a nationwide strike po. It is not true. Opo, may natanggap po kasi kami from Cagayan de Oro na 70% daw po ng kanilang transportasyon ay naparilsa. In any case, nabanggit niyo po yung mga nagtatapon ng mga pako at mga disruptions na ginagawa. Ano pong aksyon ang gagawin ninyo laban dito sa mga ito? Kasi, I would assume illegal po ang mga ito, hindi ho ba? Definitely illegal, sir. Kasi dito ho sa JQRT, kasabay ho namin ng AFP at saka PNP, they are on board. Tapos nakakatanggap po kami ng report, binabato ho namin sa PNP yan, and they give direct instructions sa kanilang mga commanders sa ground po to address it immediately, sir. Tapos may naka-arrest na ho sila ng 2 leaders ng Piston po, and nasa custody na ho ng police, sir. Ano pong charge dito sa 2 leader ng Piston? Sir, I have to get the details po nung police station po na nag-arrest doon sa 2 leaders, sir, as to the charges na that they will be filing at bakit ho nasa custody nila, sir. Since maghapon po ito at sabi nyo nga, kukonti lang naman yung mga sumakay doon sa mga transportation na inihanda ninyo. Tuloy-tuloy pa rin pa ho ba yung pag-standby ng mga ito hanggang mamayang hapon? Sir, naka-activate ho itong JQRT since noon time kahapon. We have pre-positioned vehicles in 6 strategic areas since 4 a.m. and we will continue to monitor, and rest assured sa mga commuters, we will make sure ho na makakarating kayo at makakauwi kayo safely. Mapunta naman po tayo dito sa kanilang rason kung ba't sila nagrarally ngayon. Ang sinasabi po kasi talagang phase out daw po ng mga jeepney, itong aim ng pamahalaan. At sinasabi nila, yung ipapalit naman daw ay hindi magiging matibay tulad ng sinasabi ng gobyerno. Reaction niyo po rito? Yun nga ho yung maganda kasi, sir. They are citing a department order. Palabas nga ho sa kanila kasi nakita ko ho yung department order na in-attach ni George San Mateo sa kanyang letter. Ang department order that they are quoting is what has no department order number. Walang signed page sa dulo. Okay. It is all, it does not exist in the records of the OTR as I verified with Yusek Lonto. Obsolete, it does not exist po yung sinasabi nilang DO. Yan o ang rason nila why they are out on the street. Hindi ho tama because they are using
as reference one that is not even true. Wala pa nga nasa-sign na department order si Secretary Tugade and they say they have a draft. Show us the draft but because definitely wala ho yung department order number and wala pa ho yung mga even the sign pages at the back. There is no names and no names. And what they have misinformed yung kanilang mga operators and they are trying and they are saying it as gospel truth, yung akala nilang totoo. At akala nilang tama. Yun ho ang base ng lahat na itong strike. Mali ho yung kanilang reference po. So attorney, ang sinasabi Yes, niyo sir. mali yung basehan nila ng kanilang pagpoprotesta. So manggaling na ho siguro sa inyo, ano ba talagang balak ng pamahalaan ngayon dito sa mga jeep, lalo na yung mga nakatatanda ng mga jeepney? Sir, meron ho tayong phase out sa buses. Natanggal ba ho ang bus sa daan? Tingnan niyo ho, marami ho pang buses. Ang sigitalet lang na upgraded type ng mga buses. They are environment friendly and they are safer to the riding public at pwede na hong pumasok yung mga may mga naka-stroller at yung mga PWD. These are mga specifications po na inaasikaso ng DOTR na sana sa pagsulong ng modernization program po, it is one, we will be providing jeepneys, public utility vehicles that are dependable, reliable, and safe. Masyado ho kasi silang natatakot and inuunahan kasi ho nila yung gobyerno na paano sila, wala silang pera, wala silang ganito. Kaya nga ho, pinapasok natin yung consolidation ng industry. Yan na ho yung magpo-form sila ng cooperative. Yan na ho yung silang, kasi pag naka-co-op ho kayo, mas malaki ho ang chances at mas malaki ho yung assurance ng bangko in granting loan. So far ho, merong Department of Finance na technical working group. Kasama ho dyan ang DOTR, LTFRB, Department of Energy, DBM, DOF. Ano ho ang ginagawa namin? We are racking our brains to come up with a package that is good for the operators of the PUJ. Particularly ho ito para sa kanila, sa jeepney operators. At kung akala nila ang modernization natin ay immediate, overnight, it is not. Transition po ito. It will take 3 years. Aayudahan o tutulungan o sila ng gobyerno to come up with packages at para alalayan sila for the next 3 years. So sana attorney, naman they trust, yes po. Opo, attorney, para lang po malinaw. So ang binabanggit nyo, kahit yung mga kiniklaim nila na kailangan na ng 7 million na kapital para makakuha ng franchise, kailangan maging 10 to 20 units na yung kada prangkisa. Hindi lahat totoo itong mga kiniklaim, lalo na ni George San Mateo ng Piston. Yung binabasihan ho nila is a document as a reference is not true. Yung kailangan ho, when we say consolidation of the industry po, kasi ngayon na ang nangyayari, one operator, one TPC. Kailangan ho, mas malaki ho ang advantage sa kanila. Kung bibili ho sila, kung nagsama-sama ho sila as co-op or corporation, mas malaki ho ang discounts nila, di ba po, when they buy in bulk mga spare parts. Tapos, when you have a brand new vehicle, lesser ho ang maintenance and cost. And this translates to a higher net income para sa kanilang mga respective families. More food on the table and more pang-tuition fee. Panghuli na lang. Ito ang tinitingnan nila. Opo, panghuli na lamang po, Attorney Lizada. Wala ho ba kayong balak na gawing dialogue sa pagitan ng mga transport groups na ito? Dahil mukhang miscommunication lamang lumalabas. Itong ginagawa ngayon nilang mass transport strike, sinasabi nyo nga, mali yung kanilang basehan. So nasa inyo yung mga tamang impormasyon. Meron ho bang nakahanay na dialogue sa kanila dahil magtutungo pa raw sila sa Mindiola para iparating na kay Pangulong Duterte yung kanilang mga hinaing? Actually, kinausap na ho yan sila ni Chairman Delagra, Sir Rafi, explain to them yung programa. Mahirap lang po kasi i-explain sa tao nga yung bakit yung mind. Ayaw ho talaga nila sa modernization program ng gobyerno. And ang question ko ngayon sa kanila is, what are they offering? They say they do not like, pero wala naman ho silang ino-offer, wala silang counter-proposal. Unlike Pasang Mas na sila ka-obet, meron silang counter-proposal sa amin. So, it is better to have a dialogue, to talk, and to have an open mind po. And we sit down, kasi sinasabi ho nila hindi sila kinakausap. It's not true ho. Si June Magno has my number. And parati kong sinasabi sa kanya, anytime we can talk, doors ng LTFRB are open. We are just waiting, sir. Bakit ho, the big
the big transportation groups, Patang Mazda, ASODAP, ELTOC, TODEX, yung mga kapit, ito po sila, bakit po sila, they are on the side of government now. What is it that they see that the other one, top and go, that they refuse to see? Ayaw lang ho kasi nilang intindihin na maganda ho. Otherwise, if this will not push to, matagal na ho, sana puro tricycle na lang siguro ang EDSA tayo kung wala tayong modernization, wala tayong jeep, wala tayong tubig, wala tayong tricycle pa rin ho siguro tayo, di ba? Well, anyway, sana ho, ma-resolve na nga itong problemang ito dahil in the end, yung mga sumasakay po sa public transport yung naapektuhan. Maraming salamat po sa inyo, Attorney. Just have an open mind. Just have an Opo. open mind. Sige po, maraming salamat po si Attorney Eileen Lizada, tagapagsalita at miyembro ng LTFRB.